So good morning everyone. I'm going to report the arson photograph. The first, where to photograph and what to photograph. So ang first dere kay kung asa ta mag-photograph ug unsaon na to pag-photograph sa isa ka arson incident. So number 1, from all side or at least the opposite corner of the building to show the overall degree of fire damage and the location of the various entrance and window. So pag-photograph daw gikan side to side, mga opposite side sa corner para makita nimo ang overall na cause sa damage. Number 2, the location of the building to neighboring building or the firefighting access area. So ang location, asa nga lokasyon nagpicture ang isa ka photographer from the building, dili lang kay sa gawa sa sulod but also sa mga neighboring, like sa mga makita nimo nakasababa nakasalayo makita nimo, apil po na siya ang isa sa pag-photograph. Katulo, any object which may be materials to the circumstance of the fire. Katutanan ng mga object o mga material nga isa sa mga nakapakos o nakapakusog sa sunog, like kanang mga kahoy nga nasa sulod sa building o sa mga balay, apilan nga po na siya picture. Ika-4, type of tracks, footprints, and the location of explosion debris are photographed in the close detail as well from the distance. So as I said, kato mga nambuto ng materials, like example kung mga ref, mga TV nga naapil sa sunog or mga footprint nga nagapakita sa explosion, kailangan or apilan po na siya nga picturean in a close details for evidence. Katulo, panoramic views. Mo pa rin siyang type sa arson photograph. Are vulnerable in report as they provide in the great details and overall view of the scene. So mo na siya ang katong mas maklaro na to o mas great detail para mas makita na to ang cause o nahitabo sa sunog. It can be produced by joining together a sequence of photograph or by using wide angle lens. So magamit po din siya by katong tanan mga photograph or mga sequence, isahon na siya o gamitan na to wide angle camera and equipped with a wide angle lens para mas makita o mas klaro na to ang pag-photograph. Photographic the interior. So photograph of the interior of the building are generally more difficult more than view to interpret the exterior photograph, as the interior surface are usually burned and covered with layer of soot. So ang giingon tayo na mas difficult daw or mas lisod ang mag-photograph sa sulod or sa interior sa isa ka building kay mas lisod siya picturean. Tapos most of all sa mga interior, kung nasunog na siya kay is mga sunog na gani, so dili kani mo determine kung unsay nahitabo, unsay nambuto, kay wa ta kabalo kung mga sa explosive or sa sunog diya kay katong mga ebidensya nga nakakos is nga sunog. So mas difficult siya o mas lisod siya sa exterior ang pag-interior photograph. A good quality flash unit is essential as the photograph need to provide as much detail as possible to allow the investigator to familiarize themselves with the nature of the damage and the possible identity and the purpose of the room. So kailangan na to good quality or good nga camera. Imagine nimo kung ang gamitan nato diha og kanang blurred nga camera, simpre mas lisod sa isa ka investigator ang pag-determine unsay cause sa sunog, unsay nahitabo sa sunog ug ang mga nature or mga damage nga naka-cause sa sunog. Where to photograph and what to photograph. Number 1, all rooms and areas inside the building affected by the fire, the photograph should be sequentially presented in the report from the area of least damage to the area of the greatest or the area of the fire origin if this is not the area of the greatest damage. So pag-photograph po no, kay kailangan dun sa isa-isahon or separate nga first i-picture da katong mga origin of the fire, mga greatest damage, ang mga area o kato mga least damage, apat isa-isahon na sa picture o separate na sa picture. Number 2, the peripheral area where the fire had not originated or sa kaduwa kato na mga area nga katong na katag lang gani ang kalayo or baga katong gikaon lang sa kalayo, dili diri nag-originated ang fire, dili diri nag-explosion, but tungod kay sa kakusog sa kalayo ni katag siya og nilatay sa basing asa sa area. Katulo, the area of fire origin should be photographed before excavation will commence. Against photograph should be taken during the excavation
if the process has yield point of the interest. So bago ang tanan, bago ta mag excavation or mag-renovate, mag-lihok diha o gamit, ang first jud ay mo is picturean jud to ang origin sa fire. Mo jud na ang pinaka-importante mo sa isa ka arson photograph nga picturean na asa naggikan ng kalayo ug unsa ang cause sa kalayo. Number 4, at the areas where the accident is suspected, the area of localized damage to the floor as well, the overhead damage should be photographed. So katong mga area kung asa ni kusog ang kalayo, nagsuspect ang investigator, dito nalatay ang kalayo, kusog kayo kay makita mo mga burn marks. O isa po ni siya. So kalima, the burn pattern at doorway should be photographed to show the spread of the fire between rooms. The burn pattern on the walls hallway normally show the room from which the fire originated and the direction of fire. As giingon ako ganina nga, kailangan picture ang asang origin the fire. So magsugod jud ta sa portahan. Diya mo na makita kung sa kusog, asa mo gawas, asa mo sudang kalayo, diya mo guna mo latay sa portahan. Usually sa mga wall pod makita nimo kung nag-original sa isa ka room, makita nimo ang kusog nga burn marks diya sa mga hallway. So isa po na siya sa importante na picture na to sa arson photograph. Kaunom, appliances suspected of causing the fire should be photographed from a distance and close up location where they were found. The remains should be taken outside to allow closer inspection and photograph in the sunlight or the laboratory. So ang giingan din as appliances katong mga cause or mga suspected nga mga appliances kanang buto, example diha is ang TV. Sa kalayo suspect po na to ang cause sa kalayo is dibuto ang TV. So kailangan siya dili picturean sa layo but also sa duol. Kailangan sa close up photograph. Tapos katong mga nabilin nga mga debris o mga bilin nga mga materials is kailangan na siya igawa sa outside for closer inspection and photograph. Dili sa inspection but also photograph po siya para madala sa laboratory for investigation. And mao lang to. Thank you.